Sayang lang ang pera, Ethan. Isang malaking pabigat lang ang nanay mo sa atin ngayon. Sana ay hinayaan mo na lang siyang hindi magising sa operasyong yon para tapos na ang problema natin. Ang boses ni Monique ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng madaling araw sa loob ng hospital room. Bawat salita niya ay punong-puno ng pagkamuhi, walang bakas ng awa para sa matandang kamamatapos lang sumailalim sa isang maselang operasyon sa balakang. Si Lola Giselle, na nakahiga sa malamig na kama, ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang akala niya ay panaginip lamang ang narinig, ngunit ang kasunod na boses ay nagpatigil sa pintig ng kanyang puso. Alam ko, Monique, pero kailangan nating magtiis ng konti pa. Kapag nakuha ko na ang pirma niya para sa pagbebenta ng lumang bahay, dadalhin ko na siya sa isang nursing home sa probinsya. Doon, hindi na niya tayo magagambala pa. Sagot ni Ethan, ang kanyang kaisa-isang anak. Ang lalaking itinuring niyang mundo sa loob ng 7 dekada. Sa sandaling iyon, ang kamay ni Lola Giselle ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na panyo. Isang lumang panyo na may borda ng pangalan ni Ethan na siya mismo ang gumawa noong bata pa ito. Nakaplano siyang ibigay kay Ethan ang huling natitirang pera sa kanyang lihim na savings account pagpasok nito sa silid dahil nag-aalala siya na baka nahihirapan ang anak sa pagbabayad ng kanyang hospital bills. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang puyat at ang lahat ng kanyang pagtitiis bilang ina ay tila itinapon lamang sa basurahan ng taong pinakamamahal niya. Naramdaman ni Lola Giselle ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang sakit sa kanyang balakang na kanina ay nagpapakirot sa kanyang katawan ay biglang nawalan ng saysay kumpara sa hapdi na namumuo sa kanyang dibdib. Ang hanging pumapasok sa kanyang baga ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bumangon at tanungin ang kanyang anak kung saan siya nagkamali. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang kanyang tinig ay tila ninakaw ng matinding pagtataksil. Nanatili siyang nakapikit habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy mula sa gilid ng kanyang mga mata, bumabasa sa malambot na una ng ospital. Ang bawat patak ay simbolo ng bawat alaala ng pagmamahal na ngayon ay dinuduraan ng sarili niyang dugo. Ang silid na dapat ay lugar ng kanyang paggaling ay naging isang madilim na selda kung saan nalaman niya ang katotohanang mas mapait pa sa kamatayan. Isang basong tubig ang nasa tabi ng kanyang kama, ngunit hindi niya ito maabot. Ang distansya ng kanyang kamay patungo sa mesa ay tila kasing layo na ng distansya ng puso ng kanyang anak patungo sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay muling binalot ng mahinang halakhak ni Monique sa labas ng pinto, habang si Lola Giselle ay nakahiga doon, wasak, talunan, at mag-isa. Paano naging ganito kalupit ang mundong kanyang binuo para sa kanyang anak? Saan napunta ang batang dati ay humahalik sa kanyang mga kamay at nangangakong hinding-hindi siya iiwan? Ngayong gabi, hindi ang operasyon ang muntik nang kumuha sa buhay ni Lola Giselle, kundi ang katotohanang siya ay naging isang basura na lamang sa paningin ng taong binigyan niya ng buhay. Ang pinto ng aking sariling bahay ay bumukas, ngunit hindi yakap ang sumalubong sa akin, kundi ang amoy ng mga karton at alikabok ng pagtatapon. Ang bawat sulok ng tahanang ito ay may bakas ng aking mga daliri. Bawat mantsa sa pader ay may kwento ng paglaki ni Ethan. Ngunit sa pagpasok ng aking wheelchair, tila naging isang estranghero ako sa sarili kong kaharian. Dahan-dahan naman, Ethan. Ang bigat-bigat na nga ng wheelchair. Baka magasgas pa ang bagong floor wax na ipinalagay ko, reklamo ni Monique, habang naka-cross arms sa gitna ng sala. Walang pagbati, walang tanong kung kumusta ang aking pakiramdam pagkatapos ng mahabang biyahe mula sa ospital. Iniiwas ni Ethan ang kanyang mga mata habang itinutulak ako patungo sa pasilyo. Ang kanyang mga kamay sa hawakan ng aking wheelchair ay tila nagmamadali. Tila ba isa akong kargamento na nais na niyang maibaba sa lalong madaling panahon.
Huminto kami sa tapat ng aking silid, ang master bedroom kung saan namin binuo ng aking yumaong asawa ang aming mga pangarap. Ngunit bago ko pa mahawakan ng doorknob, nakita ko ang mga kahon na nakatambak sa labas. "Nay, doon ka muna sa maliit na silid sa tabi ng kusina," sabi ni Ethan sa mahinang tinig. Hindi pa rin tumitingin sa akin. "Hirap ka na kasing umakyat sa hagdan at masyadong malaki itong kwarto para sa'yo mag-isa. Mas mabuting kami na ni Monique ang gagamit nito para mas mabilis naming maasikaso ang mga papeles ng bahay." Ang tinutukoy niyang maliit na silid ay ang dating bodega. Isang masikip at madilim na espasyo na walang sapat na bintana. Ang bawat salita ni Ethan ay tila isang semento na unti-unting nagbabaon sa akin sa ilalim ng lupa. Ang aking mga gamit, ang aking mga damit, ang mga lumang album, at maging ang mga paborito kong kumot ay marahas na isiniksik sa mga brown na karton. Tila ba basura na naghihintay na lamang na hakutin. Nang hapon na yon, sa gitna ng hapdi ng aking operasyon, sinubukan kong maging kapaki-pakinabang. Gamit ang aking saklay, dahan-dahan akong lumapit sa kalan para magluto ng paborito ni Ethan na sinigang. Akala ko, sa pamamagitan ng pamilyar na amoy ng asim at sahog, maaalala niya ang pagmamahal na ibinigay ko sa kanya simula pagkabata. Ngunit nang magsimulang kumulo ang sabaw, pumasok si Monique sa kusina at agad na tinakpan ang kanyang ilong. "Ano ba yang niluluto mo, Lola Giselle? Ang baho. Masyadong matapang ang amoy. Kumakapit sa mga bagong kurtina ko. I ordered Grab food already, so you better throw that away." Maarting wika ni Monique. Hindi siya nagdalawang isip na kumuha ng basahan at marahas na pinatay ang apoy ng kalan. Ang masarap na sabaw na pinaghirapan kong ihanda ay kinuha niya at ibinuhos sa lababo. Kasabay ng tunog ng umaagos na tubig na tila tumatawa sa aking pagkapahiya. Nanatili akong nakatayo. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang sandok. Walang nagawa si Ethan nang makita niya ang eksena. Kumuha lamang siya ng bote ng tubig sa refrigerator at muling bumalik sa taas. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng kusinang hindi ko nakilala. Nang mag-agaw ang dilim at liwanag, dahan-dahan akong lumingon sa maliit na sulok ng bodega na ngayon ay tinatawag kong silid. Doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga luma kong libro, nakita ko ang aking maliit na jewelry box na nakabukas. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mapansin kong wala na doon ang aking wedding ring at ang gintong relos ng aking asawa. Ngunit hindi lamang yon ang nawawala. Ang maliit na cabinet kung saan ko itinatago ang mahahalagang dokumento. Kasama na ang orihinal na kopya ng huling habilin at testamento ni Manuel, ang aking asawa, ay sa pilitang binuksan. Ang mga lock nito ay sira na at ang mga papel sa loob ay tila hinalughog ng isang magnanakaw. Sa gitna ng dilim ng bodega, isang nakakapangilabot na katotohanan ang gumuhit sa aking isipan. Hindi lamang ang aking kwarto ang nais nilang makuha, kundi ang bawat piraso ng pagkatao at kinabukasan na iniwan sa akin ni Manuel. Sino ang pumasok dito? At ano ang balak nilang gawin sa mga papeles na tanging sandata ko laban sa kanilang kasakiman? Ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang babala. Ang digmaan sa loob ng tahanang ito ay nagsisimula pa lamang. "Lola, huwag kayong gumalaw. Ako na po ang gagawa niyan." Isang tinig, malambot at puno ng malasakit, ang bumasag sa mabigat na katahimikan ng aking madilim na silid. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming araw na may tumawag sa akin na lola na hindi tunog insulto o pasanin. Tumingala ako at nakita ang isang babaeng nakasuot ng malinis na uniforme ng nurse. Ang kanyang mga mata ay may taglay na ningning na tila ba nakikita niya ang aking pagkatao sa likod ng aking mga kulubot at panghihina. Siya si Grace. Ipinakilala siya ni Ethan kaninang umaga bilang pribadong nurse na mag-aalaga sa akin.
Ngunit alam ko ang tunay na dahilan. Sinabi ni Ethan kay Grace di sa harap ko, bantayan mo siyang maigi. Huwag mong hahayaang kung ano-ano ang ginagawa o kung sino ang tinatawagan. Minsan kasi ay nagiging ulyanin na siya. Ang sakit ng bawat salita ng aking anak ay tila isang laso na unti-unting pumapatay sa aking dangal. Ngunit si Grace ay tumango lamang nang may malungkot na ngiti. Hindi nagtagal ang katahimikan nang biglang pumasok si Monique sa kusina. Nakatabi lang ng aking munting bodega. Nakita niya ang ilang patak ng tubig sa sahig na hindi ko sinasadyang natapon habang sinusubukan kong uminom mula sa isang baso. Ang kanyang mukha ay agad na namula sa galit. Ang kanyang mga takong ay lumikha ng mabilis at matitigas na tunog sa tiles na tila ba bawat hakbang ay isang pag-atake. Ano ba naman ito? Napakalat mo talagang matanda ka. Kararating ko lang, dumi na agad ang sasalubong sa akin. Bulyaw ni Monique. Kinuha niya ang isang basahang marumi at inihagis ito sa paanan ng aking wheelchair. Linisin mo yan. Hindi dahil operada ka, ay magpapakasasa ka na sa katamaran dito sa bahay ko. Yumuko ako sa hiya. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang pilit kong inaabot ang basahan. Ngunit bago ko pa man ito mahawakan, isang pares ng malalambot na kamay ang nauna na. Mabilis na lumuhod si Grace sa malamig na sahig, kinuha ang basahan at pinunasan ng tubig ng walang anumang reklamo. Ako na po, Ma'am Monique. Trabaho ko po ang asikasuhin si Lola, mahinahong sabi ni Grace. Ngunit hindi natigilan si Monique. Pumalakak siya ng mapait bago tinalikuran kami. Ang kanyang pag-alis ay iniwan ng hangin na puno ng kanyang mapanghamong pabango. Nang mawala na si Monique, inakay ako ni Grace pabalik sa aking higaan. Dahan-dahan niyang itinaas ang aking mga paa na namamaga dahil sa operasyon at mahabang pagkakaupo. Sa gitna ng dilim ng bodega, kumuha siya ng isang maliit na bote ng langis. Ang bawat haplos ng kanyang mga daliri sa aking mga paa ay tila isang himala. Ang init ng kanyang mga kamay ay tumagos sa aking balat. Tinutunaw ang ginaw na dinala ng kalupitan ni Ethan at Monique. Wala kaming imik. Ngunit ang bawat galaw ni Grace ay nagsasalita ng isang wikang matagal ko nang hindi naririnig. Ang wika ng kalinga. Ang bawat pagpisil niya sa aking mga binti ay tila nagsasabing hindi ako basura, hindi ako pabigat, at may halaga pa rin ako bilang tao. Ang aking mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay tuluyang pumatak at nabasa ang aking pisngi. Bakit mo ito ginagawa? Mahina kong tanong. Ang aking boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Estranghero ka lang, pero bakit mas higit pa ang malasakit mo kaysa sa sarili kong dugo? Tumigil si Grace sa kanyang ginagawa at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Kinuha niya ang aking kulubot na kamay at pinisil ito ng mahigpit. Ang kanyang hawak ay matatag, tila isang angkla sa gitna ng malakas na alon na pilit akong tinatangay sa kawalan. Lola, hindi po basihan ng dugo para ituring na pamilya ang isang tao. Bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Nandito ako para sa inyo. Huwag kayong matakot dahil hindi ko kayo iiwan sa laban na ito. Sa unang pagkakataon, simula ng operahan ako, naramdaman ko ang isang maliit na spark ng pag-asa. Ngunit habang hawak ni Grace ang aking kamay, napansin ko ang isang bagay sa kanyang bulsa. Isang maliit na recorder na nakabukas. Sino ba talaga si Grace? Isa ba siyang anghel na ipinadala ng langit? O may sarili rin siyang lihim na pilit itinatago sa loob ng bahay na ito? Nay, baka nakalimutan mo na naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala dyan ang salamin mo? Inilagay mo yan sa loob ng banyo kaninang umaga, hindi ba? Ang boses ni Ethan ay malumanay. Tila isang mapagkandiling anak na nagtitimpi ng pagod. Ngunit para sa akin, ang bawat salita niya ay tila isang malabong usok na pilit bumabalot sa aking paningin. Tumingin ako sa aking mga kamay na nanginginig. Sigurado ako, hinding-hindi ko dinala ang aking salamin sa banyo
Dahil hindi pa naman ako nakakatayo mula sa aking wheelchair simula nang magising ako. Ngunit ang paraan ng pagtingin niya sa akin, ang bahagyang pagkiling ng kanyang ulo at ang mapait na ngiti sa kanyang mga labi ay nagparamdam sa akin na baka nga ako ang mali. Baka nga nawawala na ako sa aking sariling isip. Hindi, Ethan. Sigurado ako. Iniwan ko yun dito sa tabi ng lampshade. Mahina kong giit. Bagamat ang aking katuwiran ay unti-unti nang tinatabunan ng pag-aalinlangan. Iyan ang problema, Nay. You always think you're sure, but your memory is failing you. It's okay. Parte yan ng pagtanda. Huwag mo nang ipilit, baka lalo ka lang ma-stress. Sagot niya sabay haplos sa aking balikat. Ang haplos na yon, na dati ay nagbibigay sa akin ng kaligtasan, ngayon ay tila isang malamig na gaapos na nagpapakaba sa akin. Maya-maya pa ay narinig ko ang kanyang tinig mula sa labas ng bintana ng aking maliit na silid. Kinakausap niya si Aling Tessie, ang matagal na naming kapitbahay. Hindi ko mapigilang itabi ng bahagya ang kurtina para makinig. Pasensya na po kayo, Aling Tessie, kung hindi na muna nakakalabas si Nanay. Wika ni Ethan, ang boses niya ay sapat na lakas para marinig ko, ngunit sapat na hina para magmukhang isang kumpidensyal na sikreto. Masyado na po kasing malala ang kanyang demensya. Minsan, nakakalimutan na niya kung nasaan siya at nagiging agresibo kapag hindi nakuha ang gusto. Sinusubukan naming ibigay ang best care pero it's really heartbreaking to see her like this. Napahawak ako sa aking dibdib. Demensya? Kailan pa ako naging agresibo? Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang marahas na pagprotesta laban sa kasinungalingang ipinapakalat ng sarili kong anak. Nais kong sumigaw, nais kong buksan ang bintana at sabihin sa buong mundo na maayos pa ang aking isip. Ngunit ang takot na baka maniwala sila sa kanya kaysa sa akin ay nagpako sa akin sa aking kinauupuan. Marahil ay tama siya. Marahil ang aking galit ay bahagi lamang ng sakit na sinasabi niya. Ang laso ng pagdududa ay unti-unti nang nananalaytay sa aking sistema. Pumasok si Ethan sa aking silid kasunod si Grace. May dala siyang isang maliit na baso ng tubig at isang asul na gamot na hindi pamilyar sa akin. Nay, time for your meds. Ito ang magpapakalma sa'yo at tutulong sa buto mo para bumilis ang paggaling. Sabi ni Ethan habang iniabot ang tableta. Tumingin ako kay Grace. Ang kanyang mga mata ay matamana, nakatitig sa gamot na nasa palad ni Ethan. May kung anong kaba akong naramdaman nang mapansin kong bahagyang kumunot ang noo ni Grace habang tinitingnan ang kulay at hugis ng tableta. Bilang isang nurse, alam kong may napansin siyang kakaiba, ngunit nanatili siyang tahimik. Uminom ka na, Nay, para hindi ka na maguluhan at makapagpahinga ka ng maayos. Pagpilit ni Ethan, ang kanyang mga daliri ay marahas na idiniin ang gamot sa aking labi. Wala akong nagawa, kundi tanggapin ang gamot. Ngunit bago ko pa ito tuluyang malunod, lumapit si Grace para ayusin ang aking unan. Sa isang mabilis at halos hindi mapapansing galaw, idinikit niya ang kanyang palad sa aking bibig sa likod ng katawan ni Ethan. Naramdaman ko ang kanyang mga daliri na tila may kinukuha mula sa aking labi. Nang makaalis si Ethan upang kumuha ng tawag sa kanyang telepono, mabilis na lumingon si Grace sa akin. Ipinakita niya ang kanyang palad. Naroon ang asul na tableta, tuyo at hindi pa nalulunok. Mabilis niya itong ibinalot sa isang piraso ng tissue at itinago sa loob ng kanyang bulsa. Lola, hindi po ito gamot para sa buto. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng tensyon. Kailangan ko itong ipasuri. Huwag kayong iinom ng kahit anong ibinibigay niya hanggat hindi ko nasisiguro kung ano ito. Napatitig ako sa kanya. Ang aking hininga ay tila naging isang mabigat na pasanin. Kung hindi ito gamot para sa aking paggaling, ano ang ipinapainom sa akin ng sarili kong anak? Ang katahimikan sa loob ng bodega ay naging mas nakakatakot. Dahil ngayon,
Alam ko nang hindi lamang ang aking ari-arian ang nais nilang makuha, kundi ang mismong kontrol sa aking buhay at kamalayan. Huwag mo na akong pagurin pa, matanda ka. Pirmahan mo na itong mga papeles na ito kung gusto mong manatili pa sa bahay na ito ng may dignidad. Ang tinig ni Monique ay matalas at walang pakundangan habang inilalapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng aking kandungan. Wala si Ethan. Umalis siya para asikasuhin daw ang ilang utang at naiwan ako sa piling ng babaeng ito na tila isang buwitreng naghihintay na lamang sa aking huling hininga. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal sa aking mukha, lalo na't alam kong ang mga papel na yon ay ang formal na pagsasalin ng lahat ng aking natitirang ari-arian sa pangalan ni Ethan. Hindi ko pipirmahan yan, Monique. Mahina ngunit matatag kong sagot, bagamat ang aking puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ito na lamang ang alaala ng asawa ko. Hindi ko hahayaang ubusin ninyo ang lahat ng pinaghirapan namin para lamang sa inyong luho. Ang mukha ni Monique ay agad na nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at ang kanyang mga labi ay nag-igting sa matinding galit. Marahas niyang hinablot ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng aking munting lamesa. Isang lumang kahon na naglalaman ng mga larawan namin ni Manuel at ang kanyang paboritong rosaryo. Ah, ayaw mo? Talagang matigas ang ulo mo, no? Singhal ni Monique. Lumakad siya patungo sa pintuan ng kusina na nakaharap sa aming maliit na hardin. Kasabay nito, ang langit ay biglang nagdilim at ang tunog ng malakas na ulan ay nagsimulang bumalot sa buong paligid. Ang bawat patak ng tubig sa bubong ay tila isang babala ng paparating na unos. Sa isang iglap, marahas na inihagis ni Monique ang kahon sa gitna ng malakas na ulan. Nakita ko kung paano bumukas ang kahon sa ere at ang aming mga alaala. Ang mga larawang kupas na at ang rosaryong ginto ay bumagsak sa putikan. Unti-unting nilalamon ng dumadaloy na tubig. Hindi! Hiyaw ko. Isang hiyaw na nanggaling sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Sa kabila ng sakit sa aking balakang, pinilit kong itulak ang aking wheelchair patungo sa pinto. Ngunit sa aking pagmamadali, ang gulong ay sumabit sa gilid ng pinto at ako ay marahas na bumagsak sa malamig at basang semento. Naramdaman ko ang hapdi ng aking operasyon na tila muling bumukas, ngunit mas masakit ang makita ang larawan ni Manuel na unting nagiging putik sa labas. Gumapang ako, gamit ang aking mga siko patungo sa ulan. Ang bawat galaw ay isang pagpapakasakit. Ang bawat hininga ay puno ng tubig at luha. Monique lamang ang nakatayo doon, nakatawid ang mga braso at nanonood sa aking paghihirap na tila ba isa itong palabas sa telebisyon. Tingnan mo ang sarili mo, Lola Giselle. Para kang basang sisiw na namamalimos ng awa. Pang-uyam ni Monique habang tinitingnan ang aking basang-basang katawan. Ngunit bago ko pa maabot ang putikan, isang malaking payong ang biglang sumilong sa akin. Ang malakas na tunog ng ulan sa ibabaw ng payong ay tila naging isang awit ng kaligtasan. Naramdaman ko ang isang pares ng matatag na braso na binuhat ako mula sa pagkakahandusay. Si Grace. Ang kanyang uniforme ay agad na nabasa, ngunit wala siyang pakialam. Buong ingat niya akong inilayo sa putikan at isinandal sa kanyang dibdib. Sa kabilang kamay niya, hawak niya ang mga larawan at ang rosaryo na mabilis niyang pinulot bago pa man tuluyang masira ng baha. Tama na po, Ma'am Monique! Ang sigaw ni Grace, ang kanyang boses, ay nanginginig sa matinding galit na hinaluan ng awa. Tao po ang inaalagaan ko rito. Hindi hayop. Kung hindi ninyo siya kayang ituring na ina, ituring ninyo man lang siyang tao. Napatigagal si Monique sa tapang na ipinakita ni Grace. Hindi siya nakapagsalita at sa halip ay padabog siyang pumasok sa loob ng bahay. Ang tunog ng kanyang marahas na pagsara ng pinto ay umaling-awngaw sa buong paligid. Nanatili kami ni Grace sa ilalim ng ulan. Ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa aking mukha
ay tila naguhugas sa aking takot. Inayos ni Grace ang aking basang buhok at pinunasan ng putik sa aking mga kamay gamit ang sarili niyang panyo. Lola, nandito na po ako. Hindi ko nahahayaang saktan pa nila kayo. Bulong ni Grace habang yakap-yakap ako ng mahigpit. Sa sandaling iyon, sa gitna ng malamig na ulan at sakit ng aking katawan, naramdaman ko ang isang init na hindi kayang ibigay ng kahit anong kumot. Ang init ng tunay na pagkalinga. Ngunit habang inaalalayan ako ni Grace pabalik sa loob, napansin ko ang isang bagay sa kanyang bulsa na nahulog dahil sa pagkakabasa. Isang business card ng isang kilalang abogado sa lungsod. Tumingin ako kay Grace at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang lihim na determinasyon. Sino ba talaga ang babaeng ito na handang itaya ang kanyang trabaho para sa isang matandang tulad ko? Ang kadiliman sa loob ng aking munting bodega ay tila isang kumot na nanginginig sa lamig, hindi dahil sa ulan sa labas, kundi dahil sa bigat ng mga lihim na aming pinagsasaluhan. Nakaupo si Grace sa isang lumang silya sa tabi ng aking higaan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na flashlight na nakatago sa ilalim ng aming mga kumot. Ang anino ng kanyang mukha sa pader ay tila isang bantay na handang sumagip sa akin mula sa kailaliman ng kawalan. Lola, nakuha ko na po ang resulta ng pagsusuri sa asul na tableta. Bulong ni Grace, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tila ba natatakot na pati ang mga dingding ay may tenga? Hindi po yun gamot sa buto. Ito ay isang uri ng malakas na sedative, isang pampatulog na ginagamit sa mga taong may malalang anxiety o psychotropic illness. Kapag ininom nyo ito ng tuloy-tuloy, magiging malabo ang inyong isip, magmumukha kayong ulyanin, lulula, at mawawala sa sarili. Naramdaman ko ang isang malamig na agos na dumaloy sa aking likuran. Ang bawat hibla ng aking buhok ay tila tumayo sa tindi ng kilabot. Ang aking sariling anak, ang batang pinangarap kong maging tagapagtanggol ko, ay siya palang unti-unting nagnanakaw ng aking kamalayan. Nais nilang maging totoo ang kanilang kasinungalingan. Nais nilang maging baliw ako para wala nang humadlang sa kanilang mga plano. Bakit, Grace? Ang tanging naibulalas ko, ang aking tinig ay puno ng pait na tila ba uminom ako ng apdo. Bakit kailangang umabot sa ganito? Binigay ko sa kanya ang lahat, pati ang huling patak ng aking lakas. Hinawakan ni Grace ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa aking mga kulubot na tila ba binabasa niya ang bawat linya ng aking paghihirap. Lola, lumaki po ako sa isang ampunan. Nagkaroon ako ng isang foster mother na nagturing sa akin na parang tunay na anak. Pero noong nagkasakit siya, ang sarili niyang mga kapatid ay pinabayaan siya at kinuha ang maliit niyang lupain. Namatay siyang mag-isa at puno ng hinanakit. Noong makita ko kayo sa ospital, nakita ko ang mukha niya sa inyo. Hindi ko kayang hayaang mangyari ulit ang nangyari sa kanya. Hindi po ako narito dahil sa sweldo ni Ethan. Narito ako dahil utang ko ito sa alaala ng nanay-nanayan ko. Ang kanyang pagtatapat ay tila isang haplos ng anghel sa aking nagdurugong puso. Ang utang na loob na palaging ginagamit ni Ethan para ipamukha sa akin ang kanyang pag-aalaga ay walang-wala kumpara sa tunay na dedikasyon ni Grace. Sa gabing iyon, sa gitna ng mga lumang karton at amoy ng alikabok, nabuo ang isang alyansa na hindi kayang sirain ng kahit anong kasakiman. Nakita ko ang business card sa bulsa mo kanina, Grace, sabi ko. Ang aking mga mata ay nagniningning sa bagong tuklas na katapangan. Si Attorney Reyes, siya ang abogado namin ni Manuel noon. Maaasahan natin siya. Opo, Lola. Tinawagan ko na siya ng palihim. Sagot ni Grace habang kinukuha ang isang maliit na cellphone mula sa loob ng kanyang medyas. Kailangan nating kumuha ng ebidensya ng kanilang pang-aabuso, pero kailangan nating mag-ingat.
Sa paningin nila, isa lang akong nurse na sumusunod sa kanila. At sa paningin nila, kayo ay isang matandang wala ng laban. Gamitin natin yon laban sa kanila. Magsasalita pa sana ako nang biglang tumigil ang lahat. Ang bawat segundo ay tila naging isang mabigat na hakbang ng panahon. Mula sa pasilyo, narinig namin ang tunog ng mabibigat na yabag ng paa sa sahig na kahoy. Ang tunog ay papalapit sa pinto ng bodega. Mabagal, tila ba nagmamasid ang bawat hakbang. Mabilis na pinatay ni Grace ang flashlight at isinuksok ang cellphone sa ilalim ng aking unan. Pareho kaming hindi humihinga. Ang aming mga puso ay tila mga tambol na nagkakarera sa loob ng aming mga dibdib. Ang anino ng isang tao ay huminto sa ilalim ng pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit ng isang mahabang itim na linya sa sahig ng aming silid. Narinig namin ang marahang pagpihit ng doorknob. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila isang babala ng panganib na hindi namin matatakasan. Sino ang nasa labas? Si Ethan ba na dahan-dahang sumisilip sa kanyang biktima? O si Monique na handa nang maghasik muli ng lagim? Ang bawat tunog ng papel na inilapag sa ibabaw ng aking munting lamesa ay tila tunog ng isang hatol ng kamatayan na pumupunit sa katahimikan ng silid. Tiningnan ko ang makulay na brochure na may nakasulat na Villa Esperanza, isang pangalang puno ng pag-asa, ngunit ang mga larawan ng malulungkot na pasilyo at kupas na pintura ay nagsasabi ng ibang katotohanan. Ito ay hindi isang pasilidad para sa paggaling. Ito ay isang luma at murang nursing home sa isang malayang probinsya. Malayo sa lahat ng alaala ng aking buhay. Nay, para sa iyo rin ito. Tingnan mo naman ang kalagayan mo rito. Hirap ka na sa pag-akyat at pagbaba. At palagi kaming nag-aalala ni Monique kapag iniiwan ka namin. Paliwanag ni Ethan habang nakatayo sa harap ko. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Palaging nakatingin sa kung saan maliban sa aking mga mata. Sa Villa Esperanza, may mga doktor na titingin sa iyo bawat oras. Mas magiging safe ka doon. Naramdaman ko ang isang mapait na tawa na gumapang mula sa aking lalamunan. Ang kaligtasan na sinasabi niya ay ang kaligtasang malayo ako sa kanyang paningin, malayo sa kanyang konsensya, at malayo sa bahay na nais niyang ibenta. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Sa unang pagkakataon, sinalubong ko ang kanyang mapanlinlang na tingin ng may nanunumbat na katapangan. Kaligtasan o kalayaan ni Ethan? Kaligtasan ko o mo ang kalayaan mong ibenta ang bahay na ito nang wala nang humahadlang sa'yo? Ang aking boses ay nanginginig, ngunit bawat salita ay malinaw na binitawan. Dito ako tumanda. Dito ko kayo inalagaan ng tatay mo. Akala ko ba noong nag-aaral ka pa at halos hindi ako kumakain para lamang may pambayad ka sa tuition, nangako kang ikaw ang magiging tungkod ko sa aking pagtanda? Ito ba ang tungkod na ibinibigay mo sa akin ngayon? Ang itapon ako sa isang lugar na hindi ko kilala? Ang mukha ni Ethan ay agad na nag-iba. Ang maskara ng pagiging mabuting anak ay biglang natanggal at ang nakakubling galit ay sumabog na parang isang bulkang matagal nang kumukulo. Marahas niyang hinampas ang ibabaw ng aking cabinet na naging sanhi ng pagtalon ng aking mga gamit at ang pagbasag ng isang maliit na basong tubig sa sahig. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw. Tila ba kasabay nito ang huling pagkawasak ng aking tiwala sa kanya. Lagi mo na lang isinusumbat ang mga sakripisyo mo, Nay. Pagod na ako. Pagod na akong makinig sa mga kwento mo tungkol sa nakaraan. Sigaw ni Ethan. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumalabas na sa tindi ng galit. Kailangan ko ng pera. Lubog na ako sa utang dahil sa mga palpak na investment at si Monique. Hindi na siya masaya rito dahil sa'yo. Pabigat ka na. Hindi mo ba naintindihan yon? Isang malaking pabigat. Ang salitang pabigat ay tila isang libu-libong toneladang bakal na bumagsak sa aking dibdib.
Nanigas ang aking buong katawan habang pinapanood ko ang aking kaisa-isang anak na magwala sa loob ng maliit kong silid. Kinuha niya ang mga damit ko mula sa cabinet at marahas na isinilid sa isang malaking itim na garbage bag. Ang bawat paghagis niya sa aking mga gamit ay tila pagtatapon din sa lahat ng mga gabi na binantayan ko siya noong siya ay may sakit. Sa lahat ng mga hapong hinintay ko siya mula sa eskwelahan. Lumapit si Monique sa pintuan, nakasandal at may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang aming pag-aaway. Ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng lakas kay Ethan para lalo pa akong bastusin. Walang nagawa si Grace kundi tumayo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang pinipigilan ang sariling emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, nagbibigay ng hudyat na magtiis pa ako ng kaunti. Lumapit sa akin si Ethan at idinuro ang kanyang daliri sa aking muka. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng puot. Huwag mo na akong susubukan, panay. Bukas na bukas din, dadaling kita sa probinsya. Sa ayaw at sa gusto mo, aalis tayo sa bahay na ito. Mag-empake ka na. Dahil ito na ang huling gabi mo rito. Tumalikod siya at marahas na isinara ang pinto ng bodega. Ang tunog ng pagkakandado mula sa labas ay tila isang huling hudyat na ako ay isa na lamang bilanggo sa sarili kong tahanan. Napatingin ako sa basag na kristal sa sahig. Ang tubig ay dahan-dahang kumakalat patungo sa aking mga paa. Bukod sa takot sa bukas, may isang bagay na mas lalong nagpakaba sa akin. Nakita ko ang isang anino na dumaan sa bintana ng aking silid. Isang aninong hindi kay Ethan o kay Monique. May ibang tao ba sa labas na nanonood sa amin? At sapat ba ang oras na natitira para mailigtas ako ni Grace at ni Attorney Reyes bago ako tuluyang itago ni Ethan sa mundong walang makakakita sa akin? Ang katahimikan sa loob ng bodega ay tila isang malalim na balon na unti-unting lumalamon sa aking pagkatao. Hawak ko ang lumang panyo na may borda ng pangalan ni Ethan, ang tanging bagay na hindi niya naisama sa itim na garbage bag. Sa gitna ng dilim, habang ang tunog ng ulan ay tila isang malungkot na oyayis sa bubungan, ang aking gunita ay dahan-dahang naglakbay pabalik sa mga panahong ang bawat ngiti ni Ethan ay tila sikat ng araw sa aking buhay. Naalala ko ang gabing bago siya pumasok sa kolehiyo. Kulang ang aming ipon para sa kanyang matrikula. At ang pangarap niyang maging isang arkitekto ay tila isang bituin na napakayong abutin. Hindi nag-atubili ang aking mga kamay. Hinubad ko ang aking gintong sing-sing, ang heirloom na pamana pa ng aking ina, at ang relos na tanging alaala ni Manuel. Isinanla ko ang lahat ng aking halaga upang masiguro na hindi siya mapag-iwanan ng kanyang mga pangarap. Naalala ko ang hapdi sa aking daliri nang mawala ang singsing, ngunit napalitan iyon ng tamis nang makita ko ang kislap sa mga mata ni Ethan nang iabot ko sa kanya ang pambayad. Nay, pangako, pagtatrabahuhan ko ito. Igagawa kita ng pinakamalaking bahay at hinding-hindi kita pababayaan. Bulong niya noon habang yakap ako ng mahigpit. Ang boses na yon, na puno ng katapatan, ay tila isang malayo at banyagang tunog na ngayon kumpara sa galit na sumabog sa loob ng silid na ito kanina. May isang hapon din noon, panahon ng matinding tag-ulan, nang makita kong butas na ang swelas ng sapatos ni Ethan. Nahihiya siyang pumasok sa eskwelahan dahil tinutukso siya ng kanyang mga kaklase. Sa loob ng isang buwan, nagkunwari akong busog sa bawat hapunan. Sinasabi ko sa kanya na kumain na ako sa kapitbahay o hindi maganda ang aking pakiramdam para lamang mapunta sa kanya ang perang pambili ko sana ng pagkain. Ang bawat kulo ng aking sikmura ay itinuring kong musika dahil alam kong sa bawat pagkalam ng aking tiyan, mas malapit na siyang magkaroon ng bagong sapatos. Sariwa pa sa aking balat ang pakiramdam ng kanyang noo noong siya ay 5 taong gulang pa lamang at dinapuan ng malalang lagnat. 3 gabi akong hindi natulog. Pinupunasan ng kanyang manipis na katawan ng basang bimpo
bumubulong ng mga panalangin sa bawat segundo. Ang kanyang maliliit na daliri ay nakakapit sa aking damit, tila natatakot na mawala ako. Ang batang iyon, na kailangan ang bawat hininga ko para mabuhay, ay siya na ngayong nagtatapon sa akin sa basura. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang marinig ko ang marahang kalansing ng susi sa pinto. Hindi ito ang marahas na pagpihit ni Ethan. Ito ay isang maingat at tila nanginginig na galaw. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, sapat lamang para makapasok ang isang anino. Si Grace, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo. Tila ba nagmula siya sa isang pakikipagtalo. Mabilis siyang lumapit sa akin at lumuhod sa sahig. Kinuha niya ang aking kamay at may inilagay na isang maliit, itim na bagay. Lola, ito po. Itago niyo ito sa loob ng inyong medyas. Bulong ni Grace ang kanyang hininga ay mabilis. Isang maliit na smartphone ang ibinigay niya sa akin. Nakasave na rito ang numero ni Attorney Reyes. Nakaset ito sa silent mode. Kapag naramdaman ninyong ilalabas na kayo ng bahay bukas, pindutin niyo lang ang pulang button. Malalaman namin ang lokasyon ninyo sa pamamagitan ng GPS. Naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking pag-asa. Ang teknolohiyang hindi ko maintindihan ay tila naging isang mahiwagang sandata sa aking palad. Ngunit kasabay nito ang takot para kay Grace. Paano ka, Ija? Kapag nalaman nilang tinutulungan mo ako, baka saktan ka nila. Pag-aalala ko. Hindi sumagot si Grace. Sa halip niyakap niya ako ng mahigpit. Huwag niyo na po akong isipin. Mas mahalaga na makalabas kayo rito ng buhay. Bago siya makalabas, isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa taas ng bahay. Tunog ng isang bagay na nabasag. Kasunod ang malakas na sigaw ni Monique na tinatawag ang pangalan ni Grace. Mabilis na tumayo ang nurse at lumabas. Muling ikinandado ang pinto para hindi kami mahalata. Naiwan akong mag-isa sa dilim, yakap ang cellphone at ang panyong bordado. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na patak ng ulan na naghihintay sa pagdating ng umaga. Ngunit sa gitna ng aking kaba, isang tanong ang hindi mawala sa aking isipan. Ano ang nabasag sa taas? At sapat ba ang planong ito para pigilan ang pagsikat ng araw na kukuha sa akin mula sa aking tahanan? Grace! Grace, nasaan ka na ba? Ang tagal naman ng tsa ako. Ang matinis na boses ni Monique ay umalingaw-ngaw mula sa sala. Tila isang kampanang nagbibigay ng babala sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sa loob ng madilim na silid-aralan ni Ethan, ang silid na dati ay puno ng mga plano ng mga gusali at pangarap, si Grace ay nakatayo nang hindi humihinga. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa kanya ay ang mahinang sinag mula sa screen ng kanyang cellphone. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Alam niyang bawat segundo ay mahalaga. Kung mahuhuli siya rito, hindi lamang ang kanyang trabaho ang mawawala, kundi ang huling pagkakataon ni Lola Giselle na mabawi ang kanyang buhay. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng mesa ni Ethan. Ang tunog ng kahoy na nagkiskisan ay tila isang malakas na sigaw sa kanyang pandinig. Sa loob, nakita niya ang mga tumpok ng mga papel na hindi maayos ang pagkakalagay. Sa ibabaw ng mga ito ay isang liham mula sa isang kumpanya ng pautang, isang pinal na paunawa ng foreclosure. Nanlamig ang mga daliri ni Grace nang mabasa ang halaga. Hindi lamang ito simpleng utang. Ito ay isang malaking halaga na nagmula sa mga ilegal na sugal at maling pamumuhunan. Sa ilalim ng mga ulat ng utang, nakakita siya ng isang puting papel na may maraming pirma. Ang kanyang puso ay tila tumigil ng mapansin ang bawat pirma roon. Isang pangalan ang paulit-ulit na isinulat. Sinusubukang kopyahin ang bawat kurbada at bawat linya. Giselle Ellis. Si Ethan ay nagsasanay na palsipikahin ang pirma ng kanyang sariling ina. Ang bawat tinta sa papel na yon ay patunay ng isang malamig at pinagplanuhang pagtataksil.
Mabilis na kinuha ni Grace ang kanyang cellphone at nagsimulang kumuha ng litrato. Ang bawat mahinang tunog ng pag-capture ng camera ay tila isang kidlat sa loob ng silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisiguradong malinaw ang bawat dokumento. Ito na ang ebidensyang kailangan ni Attorney Reyes para mapigilan ang pagbebenta ng bahay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang aksidente ang nangyari. Ang kanyang siko ay bahagyang tumama sa isang maliit na picture frame sa ibabaw ng mesa. Ang frame ay bumagsak sa makapal na alpombra. Ngunit ang tunog nito ay sapat na para mapatigil ang lahat. Sa loob ng frame ay ang larawan ni Ethan noong siya ay bata pa, karga-karga ni Lola Giselle sa harap ng kanilang bahay. Ang larawang iyon na dati ay simbolo ng pagmamahal, ngayon ay nakasubsob sa sahig, tila ba ikinahihiya ang taong naging may-ari ng mesang ito. Sino ang nariyan? Ang boses ni Monique ay malapit na. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na kahoy ay tila papalapit na mga hakbang ng isang mandaragit. Ang bawat pagtama ng sapatos ni Monique sa sahig ay tila isang bilang ng oras bago ang pagsabog. Mabilis na isinara ni Grace ang drawer at sumilip sa likod ng makapal na kurtina. Sa loob ng ilang segundo, bumukas ang pinto at bumaha ang liwanag mula sa pasilyo. Pumasok si Monique. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng hinala. Ang kanyang ilong ay tila naghahanap ng amoy ng isang taong hindi dapat nandoon. Alam kong may narinig ako. Bulong ni Monique sa kanyang sarili. Lumapit siya sa mesa at napansin ang bahagyang pagkakaiba ng ayos ng mga papeles. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kurtina kung saan nakatago si Grace. Sa kabilang bahagi ng bahay, isang biglang kalabog ang narinig mula sa silid ni Lola Giselle. Isang tunog ng isang bagay na mabigat na bumagsak sa sahig. Napatigil si Monique at lumingon sa direksyon ng ingay. Ang pagkakataong yon ang ginamit ni Grace para pigilan ang kanyang hininga at manalangin na sana ay hindi siya mapansin. Matandang yun talaga, kahit kailan ay istorbo. Inis na sabi ni Monique at mabilis na lumabas ng silid para tingnan ang pinagmulan ng ingay. Nang makasiguradong wala na ang kalaban, mabilis na lumabas si Grace mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang buong katawan ay basa ng malamig na pawis. Agad niyang ipinadala ang lahat ng litrato kay Attorney Reyes gamit ang isang encrypted messaging app. Nang lumabas ang markang sent, naramdaman niya ang isang bahagyang kaginhawaan, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sino ang nagpatunog ng kalabog sa silid ni Lola Giselle? Si Lola Giselle ba ang gumawa niyon para iligtas siya? O may ibang tao sa loob ng bahay na nanonood sa bawat galaw nila? Habang naglalakad si Grace pabalik sa kusina na tila walang nangyari, nakita niya si Ethan na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa kanya nang may malamig at blankong ekspresyon. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa at ang kanyang titig ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Grace. Ang langit ay tuluyan ng binalot ng naglalakihang itim na ulap at ang hanging humahagupit sa mga puno ng mangga sa labas ay tila isang galit na dambuhala na nagnanais na wasakin ang aming tahanan. Ang bawat pagtama ng malalakas na patak ng ulan sa bubong ay lumilikha ng isang nakatutulig na ingay. Tila balibu-libong maliliit na martilyo ang sabay-sabay na nagtatrabaho upang gibain ang aking huling kanlungan. Sa loob ng aking bodega, ang bawat kislap ng kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa paligid na nagpapakita ng aking anino na nanginginig sa takot at paghihirap. Ibigay mo sa akin iyan. Akala mo ba ay hindi ko alam? Nakita ko ang liwanag ng screen sa ilalim ng unan mo. Ang sigaw ni Monique ay mas matindi pa sa ingay ng bagyo sa labas. Marahas niyang hinablot ang aking mga balikat at sa isang malakas na tulak, naramdaman ko ang aking likod na tumama sa matigas na kahoy ng aking higaan. Nang makuha niya ang itim na cellphone na ibinigay ni Grace, ang mukha ni Monique ay nagningning sa tagumpay at puot.
Hindi siya nagdalawang isip. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay, naramdaman ko ang isang mainit at masakit na pagtama sa aking pisngi. Ang lakas ng sampal na yon ay nagdulot ng pagkahilo at panlalabo ng aking paningin, habang ang lasa ng dugo ay dahan-dahang gumuhit sa loob ng aking bibig. Wala akong nagawa kundi ang mapahawak sa aking mukha. Ang bawat daliri ko ay nanginginig sa tindi ng insulto at sakit. Napakagaling mong matanda ka. May pa-cellphone ka pa ha? Sino ang tinatawagan mo? Ang pulis? Ang mga tsismosa mong kapitbahay? Pang-uuyam ni Monique habang pilit na binubuksan ang password ng telepono. Bumukas ang pinto at pumasok si Ethan. Basang-basa ng ulan at may dalang mga papel na basang-basa rin ang mga gilid. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Ang mga mata ay tila sa isang taong wala na sa katuwiran. Hindi niya man lang tiningnan ang aking namumulang pisngi o ang aking mga luha. Ang tanging nakikita niya ay ang mga dokumento sa kanyang kamay. Nay, tapusin na natin ito. Ngayon na. Sigaw ni Ethan. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng presyon. Kailangan ko nang ibigay ang down payment bukas o kukunin nila ang lahat ng ari-arian ko. Pirmahan mo na itong deed of sale ng bahay. Ngayon din, sa gitna ng bagyong ito, bago pa tayo tuluyang lumubog. Hindi, Ethan. Hindi ko gagawin yan. Pilit kong sagot. Ang aking boses ay gumaralgal, ngunit puno ng determinasyon. Pati ang kaluluwa mo ay ibinenta mo na sa pera. Hindi ko hahayaang pati ang bahay na ito ay maging bahagi ng iyong kasalanan. Sa tindi ng galit, hinablot ni Ethan ang aking kanang kamay at marahas na idiniin ang isang panulat sa aking mga daliri. Sinubukan niyang igalaw ang aking kamay patungo sa papel. Tila ba isa akong manika na walang sariling kalooban. Ang sakit sa aking balakang ay muling nag-alab. Isang matalas na kirot na tila gustong pumunit sa aking buong katawan. Bitawan niyo siya, Ethan! Ma'am Monique, tama na! Ang boses ni Grace ay umalingaw-ngaw habang mabilis siyang pumasok sa silid. Sinubukan niyang mamagitan. Pilit na inilalayo ang kamay ni Ethan sa akin. Huwag kang makialam dito. Nurse ka lang, singhal ni Ethan. Sa isang marahas na pagwasiwas ng kanyang braso, itinulak niya si Grace ng malakas. Ang katawan ni Grace ay tumama sa gilid ng cabinet. Bago siya bumagsak sa sahig, ang kanyang ulo ay bahagyang tumama sa matulis na kanto ng kahoy. Napahagulgol ako sa nakitang karahasan. Ang aking tahanan, na dati ay puno ng pag-ibig, ay naging isang madugong entablado ng kasakiman. Ngunit sa gitna ng aming kaguluhan at sa kabila ng malakas na dagundong ng kulog, isang kakaibang tunog ang narinig namin. Mula sa pintuan sa itaas, narinig namin ang isang serye ng malalakas at sunod-sunod na pagkatok sa pintong nara. Ang bawat paghampas sa pinto ay tila isang babala na hindi mapapantayan ng bagyo. Napatigil si Ethan, napalingon si Monique. Ang bawat isa sa amin ay tila naging estatwa habang pinakikinggan ang tunog na yon. Mabigat, may awtoridad at hindi tumitigil. Sino ang darating sa gitna ng ganito kalakas na unos? Ang pintuan ay muling nyanig ng isang malakas na puwersa, tila ba handang gibain ng anumang harang na nakatayo. Sa sandaling iyon, ang takot sa aking puso ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na ang katarungan ay hindi natutulog, kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang bawat malakas na paghampas sa pintong nara ay tila isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng gabi. Ang tunog ng kahoy na tila gustong humiwalay sa kanyang mga bisagra ay mas matindi pa sa dagundong ng kulog na nagpanginginig sa buong bahay. Napatigil si Ethan. Ang panulat na pilit niyang idinidiin sa aking kamay ay nalaglag sa sahig, lumikha ng isang mahinang kalansing na tila ba isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang kapangyarihan. Sino yan? Sa ganitong oras ng gabi at sa gitna ng bagyo. Bulong ni Monique. Ang kanyang boses na kanina ay puno ng tapang ngayon
ay nanginginig na sa kaba. Ang kanyang mga kamay, na dati ay mabilis sumampal, ay ngayon ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Ethan. Hindi na naghintay ang mga nasa labas. Sa isang malakas na puwersa, ang trangka ng pinto ay tuluyang bumigay. Ang malamig na hangin at mga patak ng ulan ay pumasok sa loob ng aming sala, kasabay ng pagpasok ng 4 na lalaking nakasuot ng uniporme ng pulis at isang lalaking nakasuot ng makapal na trench coat. Hawak ang isang basang payong. Si Attorney Reyes. Ang kanyang mukha, bagamat may mga linyang dala ng katandaan, ay puno ng awtoridad at talas. Ang bawat hakbang niya sa aming sahig ay tila isang marangal na martsa patungo sa katarungan. Nang makita niya ako na nakasalampak sa sahig ng bodega, kasama si Grace na may dumadaloy na dugo mula sa kanyang noo, ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Anong ibig sabihin nito, Mr. Ellis? Ang tanong ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay malalim at tila isang hatol na hindi pwedeng baliin. Nakarating sa amin ang ulat ng seryosong pang-aabuso sa matanda at illegal detention. Kasama ko ang mga otoridad para sa isang welfare check. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Ethan. Ang kanyang mukha ay nagsuot muli ng maskara ng pagiging biktima. Attorney Reyes, pasensya na po kayo. Masyado lang pong naging agresibo si nanay dahil sa kanyang demensya. Sinusubukan lang namin siyang pakalmahin. Itong nurse na ito, siya ang nag-udyok sa matanda na magwala. Dahan-dahang tumayo si Grace, inaalalayan ang kanyang sarili sa gilid ng pader. Sa kabila ng sakit at pagkahilo, kinuha niya ang kanyang cellphone na hindi napansin ni Monique kanina dahil sa gulo. Isang backup na device na itinatago niya sa kanyang medyas. Hindi po totoo yan, attorney. Pahayag ni Grace, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng panghihina. Narito po ang record ng lahat ng kanilang pagbabanta. Narito rin ang ebidensya ng mga gamot na pilit nilang ipinapainom kay Lola Giselle, isang uri ng sedative na nagpapalabo sa kanyang isip. At ang pinakamahalaga, narito ang mga larawan ng mga palsipikadong dokumento na ginawa ni Ethan para nakawin ang ari-arian ng kanyang ina. Nang marinig ang salitang ebidensya, ang mukha ni Monique ay naging kasing puti ng papel. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa likurang bahagi ng kusina, ngunit mabilis siyang hinarang ng isang pulis. Ang tunog ng bakal na posas na nagkiskisan ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog na tila musika sa aking pandinig. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihirap, napaluhod si Ethan sa gitna ng sala. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang kasakiman, ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin sa harap ng malakas na alon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi ko na alam kung totoo o bahagi pa rin ng kanyang panlilinlang. Nay! Nay, patawarin mo ako! Sigaw ni Ethan habang pilit na lumalapit. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil hindi ko na alam kung paano haharapin ang mga utang at problemang unti-unting dumurog sa akin. Nanginginig ang kanyang boses habang pilit niyang pinapawi ang mga luha sa kanyang mga mata. Araw-araw akong nabubuhay sa takot. Pakiramdam ko ay wala na akong tamang desisyong magawa. At habang sinusubukan kong ayusin ang lahat, lalo lang lumalala ang mga pagkakamali ko. Napaluhod siya, hindi dahil sa paghahanap ng awa, kundi dahil sa bigat ng kanyang pinapasan. Kung ipapapanagot ninyo ako, tatanggapin ko. Pero pakiusap, huwag ninyong isipin na wala akong pagsisisi. Matagal ko nang dinadala ang bigat ng mga ginawa ko. Natahimik ang paligid. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat hindi lamang ang taong nagkamali, kundi isang taong tuluyang naligaw sa sarili niyang mga desisyon at ngayon ay desperadong naghahanap ng pagkakataong maitama ang mga ito. Sa isang iglap, tumakbo si Ethan patungo sa kusina at mabilis na humawak ng isang bagay mula sa mesa. Umatras siya palayo sa lahat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang ang kanyang paghinga ay nagiging mabilis at magulo.
Huwag kayong lalapit. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng takot at desperasyon. Nay, sabihin mo sa kanila na itigil na ito. Hindi ko na kaya ang lahat ng nangyayari. Napahinto ang lahat. Walang nangahas na gumalaw habang si Ethan ay patuloy na umiiyak at nagsasalita nang hindi magkanda-ugaga. Pakiramdam ko wala nang nakikinig sa akin. Sigaw niya. Pakiramdam ko wala nang natitirang paraan para ayusin ang lahat. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang pilit na kinokontrol ang sarili. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, malinaw sa lahat na hindi ito tunay na solusyon sa kanyang mga problema. Isa itong desperadong pagtatangka na takasan ang pananagutan at ang mga bunga ng mga desisyong siya rin ang gumawa. Habang lumalalim ang katahimikan sa silid, alam ng lahat na ang susunod na mga sandali ay magpapasya kung haharap si Ethan sa katotohanan o patuloy na magtatago sa likod ng takot at pagdadahilan. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ay naging mas nakakabingi kaysa sa bagyo. Nakatingin ang lahat sa akin, naghihintay ng aking hatol bilang isang ina. Hahayaan ko bang muling gamitin ni Ethan ang aking pagmamahal para makatakas sa kanyang mga kasalanan? O hahayaan ko ang batas na kumuha sa kanya mula sa aking buhay? Ang mabigat na tensyon sa loob ng kusina ay tila lalong tumitindi sa bawat pagragasa ng hangin at ulan sa labas ng bahay. Kitang-kita sa mukha ni Ethan ang pagod, pagkalito at matinding pangamba. Ang kanyang mabilis na paghinga at namumulang mga mata ay larawan ng isang taong matagal nang pinahihirapan ng sariling mga problema at mga desisyong hindi niya na mabawi. Walang nagsasalita. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila mas mabigat pa kaysa sa ingay ng bagyong humahampas sa labas. Nakatayo si Ethan sa gitna ng silid, pilit na ipinaglalaban ang kanyang panig habang desperadong naghahanap ng paraan upang maintindihan at mapakinggan. Ngunit sa likod ng kanyang galit at pagmamakaawa ay naroon ang isang taong takot harapin ang mga bunga ng mga naging pagpili niya sa buhay. Habang pinagmamasdan siya ng kanyang pamilya, unti-unti nilang naunawaan na ang pinakamalaking hamon sa gabing iyon ay hindi ang alitan sa pagitan nila. Ito ay ang pagharap sa mga sugat na matagal nang hindi na pag-uusapan, mga lihim na itinago sa paglipas ng panahon, at mga pagkakamaling unti-unting naglagay ng distansya sa pagitan ng mga taong minsang nagmamahalan at nagtitiwala sa isa't isa. Tila ba ang buong mundo ay huminto upang saksihan ang huling pagtutuos ng isang ina at ng kanyang kaisa-isang dugo. Nay, pakiusap. Sabihin mo sa kanila na umalis na sila. Ang pagmamakaawa ni Ethan, ang kanyang boses, ay puno ng pait at desperasyon. Naaalala mo ba noong bata pa ako? Noong nadapa ako at umiiyak, sinabi mo na hinding-hindi mo ako pababayaan. Sinabi mo na kahit anong mangyari, ako ang iyong buhay. Nay, iligtas mo ako ngayon. Kapag nakulong ako, mamamatay ako doon. Ayaw mo namang mangyari iyon sa kaisa-isa mong anak, di ba? Ang bawat salita niya ay tila isang marahas na paghatak sa aking mga alaala. Pilit na binubuksan ang mga sugat na nais ko nang hilumin. Nakita ko sa aking isipan ang maliit na Ethan na humahalik sa aking pisngi. Ang batang nangangakong aalagaan ako hanggang sa huling hininga. Ngunit sa likod ng kanyang mga luha ngayon, nakikita ko rin ang mga papeles na palsipikado, ang asul na gamot na pilit niyang ipinapainom sa akin, at ang paraan ng pagtulak niya sa akin sa gitna ng unos. Ang kanyang pag-ibig ay naging isang laso na nakabalot sa matamis na alaala. Dahan-dahang lumapit si Grace sa akin. Inalalayan ang aking nangangatog na katawan. Ang kanyang hawak ay matatag, tila isang angkla na nagpapaalala sa akin kung nasaan ang tunay na katotohanan. Ang kanyang mga mata ay walang takot, bagamat may bakas pa ng dugo sa kanyang noo mula sa pagkakasangga sa akin kanina. Lola, ang tunay na pagmamahal ay hindi humihingi ng kapalit na kasalanan. Ang bulong ni Grace, ang kanyang boses,
ay tila isang malamig na tubig na nagpapakalma sa nagniningas kong damdamin. Sapat na po ang inyong ibinigay. Ang pagliligtas sa kanya mula sa katarungan ay hindi pagtulong, kundi pagpapatuloy lamang ng kanyang pagkakamali. May halaga rin po ang inyong sariling buhay, ang inyong dangal bilang tao. Tumingin ako kay Ethan. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, pagod at pagsisisi. Iniunat niya ang isang kamay na tila naghahanap ng koneksyon na matagal nang nawala sa pagitan namin. Nang magdampi ang aming mga palad, bumalik sa akin ang napakaraming alaala. Ito ang parehong kamay na minsang mahigpit kong hinawakan noong siya ay bata pa. Ang kamay na inakay ko sa bawat hakbang ng kanyang paglaki. Ngunit ito rin ang kamay na naging bahagi ng mga desisyong nagdulot ng malalim na sugat sa aming pamilya at sumira sa tiwalang buong buhay kong iningatan. Sa sandaling iyon, hindi galit ang pinakamalakas kong naramdaman, kundi isang mabigat na katotohanan. May mga sugat na maaaring maghilom sa paglipas ng panahon, ngunit may mga sugat ding nag-iiwan ng bakas na magpakailanman nang magiging bahagi ng ating kwento. Habang nakatingin ako kay Ethan, naunawaan kong ang pinakamahirap na bahagi ng lahat ay hindi ang pagharap sa mga pagkakamali ng nakaraan, kundi ang pagpapasya kung may lugar pa ba para sa pag-asa at pagbabago sa hinaharap. Ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Minsan, ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig ay ang pagpaparaya sa batas upang ituwid ang isang baluktot na landas. Dahan-dahan, ngunit may buong paninindigan, ay inalis ko ang aking kamay mula sa pagkakahawak ni Ethan. Ang bawat daliri ko ay tila bumibitaw sa 7 dekada ng aking pagiging ina na laging handang sumalo sa bawat pagkakamali niya. Hindi ito dahil sa galit, kundi dahil sa pagkilala na ang lalaking nasa harap ko ay hindi na ang batang pinalaki ko ng may dangal. Ethan, ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malinaw. Tila isang kampanang naghahatid ng katotohanan sa gitna ng kadiliman. Binigyan kita ng buhay at ibinigay ko ang buong buhay ko para sa iyo. Ngunit ang buhay na yon ay hindi mo na iningatan. Ginamit mo ang aking pagmamahal upang saktan ako at ginamit mo ang aking pangalan upang gumawa ng krimen. Lalong idiniin ni Ethan ang kutsilyo, ang isang manipis na linya ng pula ay nagsimulang gumuhit sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot nang makita ang aking desisyon. Nay, huwag mong gawin ito. Isusumbong kita. Sasabihin ko sa lahat na pinabayaan mo ako. Tumingin ako sa mga pulis at kay Attorney Reyes na tahimik na naghihintay sa aking huling salita. Lumingon ako muli sa aking anak, ang kaisa-isang bunga ng aking pagkatao. At doon ko binitawan ang mga salitang tila pumutol sa huling hibla ng aming ugnayan. Ang batang mahal ko ay matagal nang wala. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ngayon ay isang estranghero na nagtangkang nakawin ang aking huling kapayapaan. Ang aking deklarasyon ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Mas malakas pa sa bawat kulog sa labas. Hinding-hindi na kita kilala bilang anak ko. Gawin niyo ang nararapat, attorney. Handa na akong magsalita. Nabitawan ni Ethan ang kutsilyo. Ang tunog ng pagbagsak nito sa tiles ay tila hudyat ng kanyang tuluyang pagkatalo. Napahagulgol siya at muling napaluhod, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang kamay na lumapit upang siya ay itayo. Sa gitna ng bagyo, sa wakas ay nahanap ko ang lakas na hindi ko akalaing nasa loob ko. Ang lakas na piliin ang aking sarili. Ang malamig na bakal ng posas ay dahan-dahang ikinabit sa mga kamay ni Ethan. Ang tunog ng bawat lock ay tila isang huling tuldok sa mahabang listahan ng kanyang mga pagkakasala. Wala na ang mapang-aping anak na sumisigaw at nananakit. Ang natira na lamang ay isang lalaking nanginginig, nakayuko, at hindi na magawang tumingin
sa mga mata ng kanyang ina. Ang bawat hakbang ng mga pulis habang inaalalayan siya palabas ng kusina ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa sahig. Tila babawat yabag ay paalala ng bawat sakripisyong kanyang binaliwala. Sa kabilang bahagi ng bahay, narinig ang malakas na pagprotesta ni Monique. Sinubukan niyang tumakas bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga alahas at pera na ninakaw niya mula sa cabinet ni Lola Giselle. Ngunit sa labas ng pinto ay naghihintay na ang isa pang grupo ng mga otoridad. Ang kanyang matinis na boses na dati ay puno ng panguuyam ay ngayon ay puno na ng desperasyon habang pilit siyang isinasakay sa patrol car. Ang ulan ay dahan-dahan nang tumitila, ngunit ang bawat patak na tumatama sa kanyang mukha ay tila mga luha ng langit na naniningil sa kanyang kalupitan. Nanatiling tahimik si Lola Giselle sa loob ng kanyang maliit na bodega, nakaupo sa kanyang wheelchair habang nakatingin sa nakabukas na pinto. Ang katahimikan na bumabalot sa tahanan ay hindi na ang katahimikang puno ng takot, kundi isang katahimikang puno ng lumbay at pag-amin sa katotohanan. Ang bahay na ito, na binuo nila ni Manuel ng may pagmamahal at pangarap, ay tila isang gusaling gumuho pagkatapos ng isang malakas na lindol. Ang mga dingding ay saksi sa bawat sigaw, bawat sampal, at bawat kasinungalingang naganap sa loob ng nakalipas na mga linggo. Lumapit si Attorney Reyes at inilapag ang kanyang kamay sa balikat ng matanda bilang tanda ng pakikiramay. Lola Giselle, tapos na po ang gabi. Nakuha na ng mga pulis ang lahat ng dokumentong palsipikado at ang mga gamot na ibinigay sa inyo bilang ebidensya. May sapat tayong laban para masiguro na hindi na nila kayo muling magagambala pa. Ang katarungan ay nasa panig ninyo ngayon. Tumango si Lola Giselle, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa bakanting upuan sa sala kung saan madalas umupo si Ethan nung bata pa ito. Naisip niya ang lahat ng kanyang paghihirap, ang pagtitipid sa pagkain, ang pagtatrabaho hanggang madaling araw, at ang pagbibigay ng lahat ng kanyang lakas para lamang sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang lahat ng yon ay nauwi lamang sa ganitong tagpo. Ang pagtataksil ng sariling dugo ay isang uri ng sugat na hindi kayang hilumin ng kahit anong hatol ng korte. Inalalaya ni Grace, si Lola Giselle, patungo sa bintana upang makalanghap ng sariwang hangin pagkatapos ng unos. Ang amoy ng basang lupa at ang malamig na simoy ng hangin ay tila naghuhugas sa bigat ng kanyang dibdib. Sa malayo, nakita niya ang papalayong ilaw ng mga sasakyan ng pulis. Dala ang mga taong nagtangkang sumira sa kanyang buhay. Ang bawat kislap ng pulang ilaw ay tila isang paalala na ang karma ay hindi natutulog, na ang bawat patak ng luha ng isang ina ay may katumbas na paniningil mula sa tadhana. Grace Ija, mahinang tawag ni Lola Giselle. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa gitna ng dilim. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako sa mundong ito. Ngumiti si Grace, bagamat may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang wasak na kalagayan ng pamilya ni Lola. Lola, gaya ng sinabi ko, ang tunay na pamilya ay hindi laging base sa dugo. Nandito po ako dahil karapat-dapat kayong mahalin at igalang. Ang inyong laban ay laban ko rin. Tumingin muli si Lola Giselle sa paligid ng kanyang tahanan. Ang mga gamit na nagkalat, ang basag na kristal sa sahig, at ang amoy ng alikabok mula sa mga kahon ay tila mga labi ng isang digmaan. Ngunit sa gitna ng pagkawasak na ito, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ito ang magpapalaya sa kanya. Ang gabi ay lumipas na, at bagamat marami ang nawala, ang kanyang dignidad ay nananatiling buo. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hinahayaan ang katahimikan na pumasok sa kanyang kaluluwa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang panata na hindi pa dito nagtatapos ang kanyang kwento. Ang pagtutuos ay tapos na at ang katarungan ay nakamit na,
Ngunit ang tunay na hamon ay kung paano muling bubuuin ang isang pusong nadurog ng sariling dugo sa gitna ng isang tahanang wala ng laman. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa puting kurtina ng silid sa ospital ay tila isang banayad na haplos ng pag-asa na nagpapagising sa aking natutulog na kaluluwa. Hindi na ang amoy ng alikabok at kalupitan ang sumasalubong sa aking pandama, kundi ang malinis at sariwang amoy ng mga bulaklak na inilagay ni Grace sa tabi ng aking higaan. Ang bawat tibok ng aking puso ay wala na ring kasamang kaba. Sa halip, ito ay puno ng isang tahimik na determinasyon na muling buuin ang piraso ng aking pagkatao na tila tinangay ng nagdaang bagyo. Lola, gising na po pala kayo. May dala akong mainit na sabaw. Kailangan niyo pong ubusin ito para magkaroon kayo ng lakas para sa ating therapy mamaya. Ang masayang bati ni Grace habang dahan-dahang iniaayos ang aking unan. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na at ang sugat sa kanyang noo ay isa na lamang maliit na peklat, isang paalala ng kanyang katapangan at katapatan. Sa mga araw na namalagi ako rito para sa aking tuluyang paggaling, hindi ako iniwan ni Grace. Siya ang naging aking mga paa nang hindi ko pa kayang lumakad at siya ang naging aking boses nang ang aking lalamunan ay nanunuyo pa rin sa tindi ng sama ng loob. Sa bawat pag-uusap namin, isang ideya ang unti-unting nabubuo sa aking isipan. Ang aking bahay, ang malaking tahanang iyon na dati ay puno ng lungkot, ay hindi dapat manatiling ganon. Hindi ko nais na ibenta ito para sa luho ng iba, ngunit hindi ko rin nais na tumira doon nang mag-isa kasama ang mga multo ng kahapon. Grace, napag-isipan ko na ang gagawin sa ating tahanan. Ang simula ako, ang aking boses, ay mas matatag na ngayon kaysa noong mga nakaraang linggo. Gusto kong gawin itong isang silungan, isang lugar kung saan ang mga matatandang tulad ko na itinakwil at kinalimutan ng sarili nilang dugo ay makakahanap ng tunay na kalinga. Tatawagin nating Ellis House ang lugar na yon bilang parangal sa aking asawang si Manuel na palaging naniniwala sa kabutihan ng kapwa. Napatigil si Grace sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata ay nagnining-ninging sa tuwa at paghanga. Napakagandang plano niyan, Lola. Marami po kayong matutulungan. Ang inyong sakit ay magiging gamot para sa iba. Dumating ang oras para sa aking physical therapy. Inalalayan ako ni Grace patungo sa mga barandilyang bakal sa gilid ng pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila isang matinding pakikipagsapalaran. Naramdaman ko ang kirot sa aking balakang, ang panghihina ng aking mga binti na tila ba nakalimutan na kung paano sumunod sa aking utos. Ngunit sa bawat panginginig ng aking tuhod, naroon ang kamay ni Grace na nakaalay, hindi para buhatin ako, kundi para bigyan ako ng kumpiyansa na kaya ko. Dahan-dahan lang po, Lola. Isang hakbang pa. Isipin niyo po, bawat hakbang na ito ay patungo sa Ellis House. Ang pag-iengganyo ni Grace, ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Inisip ko ang lahat ng mga matatandang nakita ko sa ospital na walang bumibisita, ang lahat ng mga lola na tila itinapon na lamang sa gilid ng lipunan. Ang bawat sakit na nararamdaman ko sa aking buto ay naging gasolina para sa aking pagnanais na makatayo muli. Sa isang malakas na hininga, itinaas ko ang aking kanang paa at ihinbang ito nang walang tulong ng saklay. Ang tunog ng aking tsinelas sa sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Nakalakad ako ng 5 hakbang. 5 hakbang na puno ng kalayaan at dignidad. Nang hapon ding iyon, dumating si Attorney Reyes, dala ang ilang makapal na folder. Inilapag niya ang mga dokumento sa aking lamesa, ngunit hindi ito tungkol sa kaso ni Ethan. Ito ay ang mga legal na papeles para sa pagtatatag ng Ellis House Foundation. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga plano para sa pagsasaayos ng aking bahay, mula sa paglalagay ng mga ramps, malalawak na bintana, at isang hardin kung saan ang mga lolo at lola ay maaaring magtanim at magpahinga.
Kinuha ko ang panulat. Hindi na nanginginig ang aking mga daliri. Hindi na ito ang panulat na pilit na idinidikit ni Ethan sa aking kamay sa gitna ng bagyo. Ito ay ang panulat na hawak ko nang may buong kalayaan at pagmamahal. Sa aking pagpirma sa ilalim ng dokumento, narinig ko ang mahinang tunog ng papel na kinakamit ang kanyang bagong layunin. Ang Ellis House ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay isang katotohanan na magsisimula na. Tumingin ako kay Grace at kay Attorney Reyes. Sa labas ng bintana, ang mga ibon ay nagsisimula nang umawit sa ibabaw ng mga puno ng nara. Bagamat may mga luhang namumuo sa aking mga mata, alam kong hindi na ito luha ng pait. Ito ay ang ulan na magpapatubo sa mga bagong binhi ng aking buhay. Nakita ko ang blueprint ng Ellis House na may nakasulat na approved at kasabay nito ang isang panata na hinding-hindi na muling mag-iisa ang sino mang papasok sa pintuan ng aking bagong tahanan. Ang sikat ng araw sa hapong iyon ay tila isang banayad na ginto na yumayakap sa bawat sulok ng aming hardin. Ang hangin ay hindi na nagdadala ng amoy ng ulan at takot, kundi ang bango ng mga namumukadkad na sampagwita at ang amoy ng bagong luto na kakanin mula sa kusina. Sa harap ng aming pintuan, isang malinis at makinang na plake na gawa sa tanso ang nakakabit, kung saan nakaukit ang mga salitang Ellis House, isang tahanan ng kalinga at pag-asa. Ang bawat titik ay tila nagniningning, isang patunay na ang bawat luhang pumatak sa sahig na ito ay naging punla para sa isang mas magandang kinabukasan. Lola Giselle, handa na po ang lahat sa labas. Hinihintay na po kayo ni na Lolo Tonyo at Lola Baring para sa ating hapon at tsaa. Ang malambing na tinig ni Grace ay nagmula sa aking likuran. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking paboritong upuan. Hindi na ako gumagamit ng wheelchair. Sa halip, isang matatag na tungkod na gawa sa nara ang aking hawak. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang katiyakan. Ang sakit sa aking balakang ay tila isang malayo ng alaala na hindi na kayang diktahan ng aking bawat kilos. Tumingin ako sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi nawasak, kundi isang babaeng muling nabuo mula sa kanyang sariling mga abo. Bago kami lumabas, isang puting sobre ang nakita ko sa ibabaw ng aking lamesa. Ito ay may tatak mula sa pambansang piitan. Alam ko kung kanino ito galing. Sa loob ng ilang buwan, ito na ang pang-10 liham na ipinadala ni Ethan. Binuksan ko ito at binasa ang mga unang linya ng kanyang pagsisisi, ang kanyang mga pangako na magbabago siya at ang kanyang pagmamakaawa para sa isa pang pagkakataon. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan makikita ang mga matatandang masayang nagkukwentuhan sa ilalim ng puno. Dati, ang bahay na ito ay isang selda para sa akin. Ngunit ngayon, ito ay naging langit para sa marami. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay isang mahabang paglalakbay. Sa aking puso, pinatawad ko na si Ethan para sa aking sariling kapayapaan. Ngunit alam kong ang katarungan ay dapat manatili sa kanyang tabi upang siya ay tunay na matuto. Dahan-dahan kong itinabi ang liham sa loob ng drawer, hindi upang itapon, kundi upang hayaan ng panahon na gumawa ng kanyang nararapat na bahagi. Lola, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Grace. Bakas ang bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ayos lang ako, Ija. Naalala ko lang na ang buhay ay parang isang bagyo. Maaaring sirain nito ang iyong bubungan, ngunit hinding-hindi nito kayang anurin ang iyong kakayahang magmahal muli. Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Naglakad kami patungo sa beranda. Ang tunog ng mga tawanan ng mga lolo at lola ay tila isang magandang simponya na bumabalot sa buong Ellis House. Si Grace ay hindi lamang naging aking tagapag-alaga. Siya na ang aking naging anak, ang liwanag na hindi sumuko nang ang lahat ay nasa kadiliman. Sa bawat pagpisil niya sa aking kamay, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng utang na loob. Hindi ang utang na pilit isinusumbat,
kundi ang utang na kusang ibinibigay dahil sa pagmamahal. Naupo kami sa mahabang bangko habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay ube at rosas, isang huling pagbati ng kalikasan bago ang pagdating ng gabi. Ang katahimikan sa paligid ay puno ng kaganapan, tila ba ang bawat hininga ng tahanang ito ay sumasabay sa aking sariling pintig. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, napansin ko ang isang itim na sasakyan na huminto sa tapat ng aming gate. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong ang bumaba. May dalang isang buke ng mga bulaklak at isang dokumento na tila napakahalaga. Hindi siya pamilyar sa akin, ngunit ang paraan ng kanyang paglalakad patungo sa aming pintuan ay may kasamang bigat na tila may dala siyang balita na muling babago sa takbo ng aking tahimik na buhay. Sino ang estrangherong ito? At ano ang kaugnayan niya sa nakaraan ni Manuel na matagal ko nang inakalang baon na? Sa limot? Tumingin ako kay Grace at nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod nito ay may isang kislap ng pagkilala na hindi niya maipaliwanag. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa Ellis House, tila isang bagong kwento na naman ang nakatakdang magbukas sa gitna ng kadiliman. Ang bawat dapit hapon sa Ellis House ay tila isang dambana ng katahimikan at pasasalamat. Habang pinagmamasdan ko ang mga lolo at lola na nagtatawanan sa ilalim ng mga puno ng nara, napagtanto ko na ang isang tahanan ay hindi nasusukat sa tibay ng mga pader o sa garbo ng mga kagamitan, kundi sa init ng mga pusong handang kumalinga sa isa't isa. Ang dating bahay na puno ng sigaw at pait ay naging isang daluyan ng pag-asa, kung saan ang bawat luhang pumatak noon ay naging hamog na nagbibigay buhay sa mga tuyot na pangarap. Tinanong ko ang aking sarili kung nahanap ko na ba ang tunay na kapayapaan. Sa bawat paggising ko sa umaga na walang kaba sa aking dibdib at sa bawat gabi na nakakatulog ako nang mahimbing habang hawak ang rosaryo ni Manuel, alam kong ang sagot ay oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo sa nakaraan, kundi ang kakayahang harapin ang hinaharap ng walang bitbit na galit. Ang aking balakang ay maaaring may peklat pa rin mula sa operasyon, ngunit ang aking kaluluwa ay ganap na ring nakakalakad ng tuwid at may dangal. Tungkol naman sa pagpapatawad, natutunan ko na ito ay hindi isang regalo para sa taong nagkasala sa iyo, kundi isang regalo para sa iyong sarili. Pinatawad ko na si Ethan. Pinatawad ko siya hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil hindi karapat-dapat ang puso ko na manatiling bilanggo ng puot. Binabasa ko ang kanyang mga liham mula sa piitan, at bagamat hindi ko pa kayang buksan muli ang pinto ng aming tahanan para sa kanya, ipinagdarasal ko na mahanap niya ang kanyang sariling daan patungo sa pagbabago. Ang batas ang naniningil sa kanyang pagkakamali. Ngunit ang langit na ang bahala sa kanyang pagsisisi. Ang estrangherong dumating noong nakaraang araw ay isa palang matandang kaibigan ni Manuel. Dala niya ang isang lumang dokumento ng isang lupaing hindi namin alam na pagmamay-ari pala namin. Isang lupain na ngayon ay plano naming gawing taniman ng mga gulay at prutas para sa Ellis House. Ang kabutihang itinanim ni Manuel, maraming taon na ang nakalilipas, ay bumalik sa amin sa panahong pinakakailangan namin ito. Ito ang patunay na ang bawat butil ng kabutihan ay hinding-hindi kailanman mawawala sa alaala ng tadhana. Sa mga tagapakinig ng aking kwento, nawa ay baunin ninyo ang aral na ito. Ang tunay na pamilya ay hindi lamang matatagpuan sa dugo. Minsan, ang pamilya ay ang taong humahawak sa iyong kamay sa gitna ng unos, ang taong nagpupunas ng iyong luha kapag ang lahat ay nakatalikod na, at ang taong naniniwala sa iyong halaga kahit ikaw mismo ay nakalimutan na ito. Gaya ni Grace, may mga anghel na ipinapadala ang langit sa ating buhay sa anyo ng mga estranghero. Habang hinihintay ko ang huling sinag ng araw, naramdaman ko ang pagtabi ni Grace sa akin.
Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. At sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, naramdaman ko ang huling pintig ng tahanang ito, hindi bilang isang gusali, kundi bilang isang buhay na saksi ng pag-ibig na walang hanggan. Ang kwento ni Lola Giselle ay maaaring nagtatapos na rito, ngunit ang Ellis House ay mananatiling bukas para sa sino mang nangangailangan ng yakap ng isang ina.